Paalala po lamang, ang impormasyong aming ibabahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi opisyal na payo ukol sa tulong at regulasyon na kung saan mang seksyon ng gobyerno, Pilipinas man o Japan. Mana na inagaw ang laban ng mga Pilipinang biyuda sa Japan. Mana ng namatay na asawang Hapon. Bakit may mga Pilipinang hindi nakakakuha ng kanilang karapatang mana? Kapag namatay ang isang asawang Hapon sa Japan, may mga pagkakataon na ang naiwang asawang Pilipina ay nahihirapang makuha ang kanyang bahagi sa mana. Madalas itong nagiging sanhi ng hindi pagkakaunawaan sa pamilya ng namatay, kakulangan ng impormasyon tungkol sa batas ng Japan, o sadyang pag-angkin ng mga kamag-anak sa lahat ng ari-arian. Sino ang may karapatan sa mana? Sa ilalim ng batas ng Japan, ang legal na asawa ay kabilang sa mga pangunahing tagapagmana. Kahit dayuhan ng asawa, may karapatan pa rin siyang tumanggap ng bahagi ng mana kung legal ang kasal. Kung may mga anak ang namatay, maghahati sa mana ang asawa at mga anak. Hindi maaaring basta alisin ng pamilya ng namatay ang karapatan ng legal na asawa. Kung walang anak, maaaring magmana ang asawa kasama ang mga magulang o kapatid ng namatay. Depende sa sitwasyon. Bakit hindi nakukuha ng ilang Pilipina ang mana? Una, itinatago ng pamilya ang impormasyon tungkol sa ari-arian. May mga kaso kung saan hindi ipinapaalam sa asawa ang tungkol sa bank accounts, insurance, lupa at bahay, investments, ibang ari-arian ng namatay. Dahil dito, nahihirapan ang asawa na malaman kung ano talaga ang dapat niyong manahin. Ikalawa, hindi alam ng Pilipinang asawa ang kanyang mga karapatan. Maraming Pilipina ang hindi nakakaalam na may legal silang karapatan sa mana kahit hindi sila Japanese citizen. Dahil sa kakulangan ng kaalaman, may ilan na pumipirma sa mga dokumento nang hindi naiintindihan ang epekto nito. Ikatlo, pinipilit ng pamilya ng Hapon na isuko ang mana. May mga pagkakataon na sinasabihan ang biyuda na wala siyang karapatan, dayuhan lamang siya, ang lahat ng ari-arian ay para sa pamilya ng namatay. Subalit, hindi ito otomatikong totoo sa ilalim ng batas. Ikaapat, may iniwang will o testamento. Kung may valid na will ang namatay, maaaring iba ang hatian ng mana. Gayunpaman, sa ilang sitwasyon, may proteksyon pa rin ang legal na asawa sa ilalim ng Japanese inheritance law. Ano ang dapat gawin ng naiwang asawang Pilipina? Number 1, kumuha ng kopya ng death certificate. Ipunin ang marriage certificate at iba pang dokumento ng kasal. Alamin kung may naiwang will. Magtanong sa City Hall o legal professional sa Japan tungkol sa estate settlement. Huwag agad pumirma sa anumang dokumentong hindi lubos na naiintindihan. At kung kinakailangan, humingi ng tulong sa abogado na may kaalaman sa inheritance law ng Japan. Paano kung kinuha na ng pamilya ang lahat ng ari-arian? Kung may ebidensya na ang pamilya ng namatay ay nagtago ng pera, naglipat ng ari-arian, o sadyang hindi sinama ang legal na asawa sa proseso ng paghahati ng mana. Maaaring may legal na remedyo sa Japan. Mahalaga ang agarang pagkonsulta sa isang abogado upang malaman ang mga hakbang na maaaring gawin bago tuluyang maisara ang estate proceedings. Mahalaga ring tandaan, ang pagiging Pilipino ay hindi dahilan upang mawala ng karapatan sa mana ng asawang Hapon. Kung legal ang kasal at kinikilala ito sa Japan, may mga karapatang ibinibigay ang batas na dapat igalang at protektahan. Disclaimer lamang po, ang lahat ng impormasyong ibinahagi
ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi garantisadong kumpleto o laging updated. Ito ay maaaring magbago ng walang paunang abiso. Ang creator ay hindi mananagot sa anumang direkta o hindi direktang epekto na maaaring magmula sa paggamit o interpretasyon ng impormasyong ito. Sa pangwakas, umaasa po kami na nakatulong ang impormasyong ito bilang gabay. Para sa pinakabagong update at opisyal na detalye, makabubuting i-verify pa rin sa tamang ahensya o autoridad. Marami pong salamat.